وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد, welcome po sa lahat ng mga minamahal kong estudyante. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ngayon ay sisikapin po natin na makapagturo po tayo inshallah subhanahu wa ta'ala ng subject na sarf, at ang gagamitin natin inshallah subhanahu wa ta'ala ay ang aklat na silsilatu ta'lim al-lughati al-arabiyyah lil mustawa al-thani. Ito po, ang aklat po na ito ay tinatawag na silsilatu ta'lim al-lughati al-arabiyyah, at ito po ay ginagamit sa Jami'atul Imam, sa Imam University. So, ito po ay mustawa thani. Kung mapapansin nyo po, mustawa thani para po ito sa level 2, sapagkat sa level 1 o sa mustawa al-awwal ay wala pa po silang subject na sarf. So, ang sarf ay nag-umpisa po siya sa level 2 sa aklat na silsilatu ta'lim al-lughati al-arabiyyah. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang aklat po na ito ay bagay po siya para sa mga beginners pa lamang na kakaumpisa pa lamang mag-aral sa subject na sarf. So kung kayo po ay advanced students na sa tinatawag na subject na sarf, hindi po ito para sa inyo, sapagkat ito po ay bagay lamang sa mga beginners sa tinatawag na sarf. Pwede po kayong mag-aral dito gamit ang aklat na ito, pero as review lamang, li ajlil muraja'ah, para lamang sa pag-review, pagbalik tanaw sa inyong natutunan sa subject na ito. Pero kung ang hinahanap nyo ay karagdagang kaalaman patungkol sa sarf, ay hindi po ito ang bagay sa inyong aklat. Okay, so marami pong aklat na bagay po sa advance. Pwede nyo pong gamitin yung shadh al-arf fi fan sarf. Pwede po yun. Pero sa beginners ay ito po ang mas bagay po sa inyo. Kung ngayon pa lang po kayo nag-aral sa tinatawag na sarf, ay maganda pong gamitin ang aklat na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang tuturo natin inshallah. Nakapagturo na po tayo ng Nahu, at ang ginamit natin na aklat sa Nahu ay Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, aklat ni Ibnu Ajurrum. At sinabi natin na ang Nahu ay yahtam bi awakhiril kalim. Ang Nahu, ito po ang pag-aaral sa mga harakat, mga palatandaan na nakalagay sa dulo ng bawat salita. Halimbawa, Muhammadun, okay, Muhammad. Ang dal, ano ba ang nababagay sa kanya? Sasabihin ba nating Muhammadun, Muhammadan, or Muhammadin? Yan po ang tinatawag na pag-aaral sa Nahu. Nakabase lang po siya sa mga palatandaan sa dulo ng bawat salita, at nakakatulong po yung Nahu para mas maintindihan natin ang tinutukoy ng pangungusap. Ano ang pinupunto ng isang pangungusap? Yun po ang kahalagahan ng Nahu. Pagdating po dito sa sarf, okay? Sarf, una, sarf lugatan. Ma'na sarf lugatan, ang kahulugan po ng tinatawag na sarf ay at-taghyir. Kapag sinabi po nating sarf, ito din po yung tinatawag natin na tasrif. Kaya mayroon po tayong nadidinig na tasriful kalam. Mayroon po tayong tasriful af'al, tasriful asma. Ang ibig pong sabihin nun ay taghyir. Taghyirul asma wa taghyirul af'al. Pagbabago po ng mismong salita. Kung ang Nahu ay nakafocus po siya sa mga dulo ng bawat salita, ang sarf naman po ay nakafocus sa mismong salita. Halimbawa, kapag sinabi nating
masjid. Naam. Masjidun. Ang nahu ay nakafocus po siya sa huling letra. Sa huling letra ng bawat salita. Ang sarf, dito po siya nakafocus. Okay? Nakafocus po siya sa mim na may fatha, sin na may sukun, jim na may kasra. At wala po siyang pakialam sa dulo. Hindi po nag-ihtimam ang sarf sa last letter. Ang sarf ay sa mismong salita. Dito sa last letter, trabaho na po yan ng nahu. Okay? Pag-aaral na po yan sa nahu. Pero mula po sa mim, sin, jim, lahat po ng iyan ay sarf. At kailangan, kapag mayroon tayong kaalaman sa tinatawag na nahu, kailangan mayroon din tayong kaalaman sa tinatawag na sarf. Okay? Importante, magsama po itong dalawa sapagkat lahat po nila ay papasok sa tinatawag na kalima. So, ang sarf, halimbawa, babaguhin natin yan, masjid, magiging, halimbawa, magiging, kung gagawin nating plural, masajid. Okay? Sa sarf po yan. Sajid. Sajid. Yung lalaki na, yung nakasujud. Masajid, plural ng masjid. Yung pag-aral din po natin sa mga plural, doon din po yan papasok sa sarf. Pero yung sarf, nahati po siya sa dalawa. Meron po tayong tasriful af'al wa tasriful asma. Pagbabago po ng fi'il at pagbabago ng isim. Ito po ay pagbabago ng isim. At pagbabago naman ng fi'il, halimbawa, kapag sinabi nating jalasa, fi'lul madi, jalasa, at kung gagawin nating mudari', yajlisu. Kung fi'lul amr, ijlis. Naam. At kung dalawa, yajlisani. Yajlisani. Kung maraming kalalakihan, yajlisuna. So pansin po natin, nagbabago-bago po ang mismong salita. Yan po ang tinatawag na tasrif o tinatawag po nating sarf. So kanina, dito ay tasriful asma, masjidun, masajid, sajid, sujud, lahat po yan papasok dyan. At pagdating po sa fi'il, jalasa, yajlisu, ijlis, yajlisani, yajlisuna, yajlisna, ijlisa, ijlisi, tajlisani, tajlisina. Lahat po yan ay papasok sa tinatawag na sarf. So yan po ang pinagkaiba ng nahu at ng sarf. Ang nahu ay sa dulo lamang. Okay? Sa dulo lamang ang nahu. Ang mga palatandaan na nilalagay natin sa dulo para makatulong sa atin na tukuyin natin kung ano ang pinupunto ng isang pangungusap. At ang sarf ay mismong salita ang kanyang binabago. At sa pag-aaral po natin, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa aklat na ito, ay mag-uumpisa po tayo sa fi'il. Okay? Focus po muna tayo sa pagbabago-bago ng fi'il. Okay? Yan po muna ang ifo-focus natin inshallah subhanahu wa ta'ala sa simula ng aralin natin gamit ang aklat na ito sa pag-aaral natin sa subject na as-sarf. Tayyib. Ito po ang ating first lesson. Unang aralin natin inshallah subhanahu wa ta'ala sa pag-aaral po natin sa as-sarf. So ito po ang kanyang pinakaunang qawaid. Al-qawaidu, ibig sabihin ng al-qawaidu, ito po yung rules. Ito yung rules, basihan na kailangan nating sundin. Ang pag-aaral po sa nahu at ang pag-aaral po natin sa sarf ay madali lang po inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang aralin po na ito ay madali lamang intindihin. Kailangan lamang na pag-aralan natin ng mabuti. At kailangan sunod-sunod po ang pag-aral sa kanya. Hindi po yung doon tayo sa malayong aklat nang hindi pa po tayo nakapag-aral sa kanyang introduction. So kailangan pag-aralan muna natin ang kanyang introduction bago tayo mag-aral sa mga advanced na topiko inshallah subhanahu wa ta'ala. So al-qawaid, kung meron tayong al-qawaidun nahwiyya, mga rules basihan sa subject na nahu, meron din po tayong tinatawag na al-qawaidus sarfiyya, mga basihan, rules din po natin sa subject na sarf, sa pagbabago-bago natin ng mga salita.
So kagaya po ng sinabi ko kanina, mag-uumpisa po muna tayo sa fi'il. Dito po muna tayo sa tasriful af'al. Naam. Sa wikang Arabic, meron po tayong tinatawag na fi'il. Fi'il, ibig sabihin, ito po yung kilos. Ito po yung verb or action word. Kagaya po ng pag-aral po natin sa an-nahwu, meron tayong tinatawag na aqsamul kalima. Mga uri ng salita na napapabilang sa wikang Arabic. At ito po ay binubuo ng tatlong uri. Meron po tayong ismun, fi'lun, harfun. Ism, ito po yung noun. Pangalawa, fi'il, verb. Pangatlo is harf, yung letra. Pero ang maksud ng harf dito is al-huruf allati laha ma'nan idha adkhalnaha fil jumlah. Yung mga huruf na may mga kahulugan kapag pinasok natin sa loob ng pangungusap. So yung pangalawang uri kanina, ang tinatawag nating fi'il. So ang fi'il, yan po yung verb or action word. At sa wikang Arabic, meron po tayong tatlong uri ng fi'il, ng action word, min haythu zamanihi. Kung ang pagbabasihan po natin ay ang panahon, kung kailan ito nangyari. Meron po tayong tinatawag na al-fi'lu al-madi. Meron din pong al-mudari'u. At pangatlo ay al-amru. Naam. Al-amru. Al-madi, ibig sabihin ng al-madi ay past tense, pang nakaraan, tapos nang mangyari. Pangalawa, al-mudari'u. Ibig sabihin ng al-mudari'u, ito po yung present tense, kasalukuyang nangyayari. At al-amru, ito po yung command tense, kapag tayo ay nag-uutos or tayo ay nagre-request. So dito po muna tayo sa al-madi. Ito po muna yung pag-usapan natin, sapagkat may iba-iba po itong tasrif. Nagbabago po yung al-madi, al-mudari' at al-amr. So dito po muna tayo sa al-madi. Okay? Dito po muna tayo sa past tense or pang nakaraan. Naam. At ang al-fi'lul madi sa wikang Arabic ay meron po siyang apat na uri. Min haythu adadi hurufihi. Kung ang pagbabasihan na naman po natin ay ang kanyang bilang, ang bilang ng kanyang letra. Naam, ang bilang ng kanyang letra. Meron po tayong tinatawag na al-fi'lul madi. Okay, al-fi'lul madi. Meron po tayong tinatawag na al-thulathi. Al-fi'lul madi al-thulathi. Meron din po tayong ar-ruba'i. Meron din po tayong al-khumasi. Al-khumasi. At panghuli, meron po tayong al-fi'lul madi as-sudasi. Naam. Kapag sinabi po nating al-fi'lul madi al-thulathi, hiya al-fi'lul madi أو هي الفعل الماضي الذي يتكون من ثلاثة أحرف. Kapag sinabi nating al-fi'lul madi al-thulathi, siya po yung fi'lul madi pang nakaraan, past tense, pang nakaraan, na binubuo lamang ng tatlong letra. Binubuo lamang ng tatlong letra. Kagaya po ng akala. Akala. Ibig sabihin ay kumain, tapos ng kumain. Naam. So, importante po dito ay ang bilang ng letra. Akala. Meron po tayong hamza, kaf, at lam. So, ang tawag po sa kanya ay al-fi'lul madi al-thulathi, sapagkat binubuo lamang ng tatlong letra. Pangalawa, al-fi'lul madi al-ruba'i. Ito po yung fi'lul madi na binubuo ng apat na letra. Halimbawa, akhraja. Siya po ay al-fi'lul madi al-ruba'i, sapagkat binubuo po siya ng apat na letra. Hamza, kha, ra, jim. Pangatlo, al-fi'lul madi al-khumasi. Al-fi'lul madi al-khumasi, ito po yung fi'lul madi na binubuo po siya ng 5 letra. Halimbawa,
ijtama'a. Ijtama'a, meron po siyang 5 letra. Fi'lul madi po siya, pang nakaraan at binubuo ng 5 letra. Hamzatul wasli, jim, ta, mim, ain. Naam. Pang-apat na uri ng al-fi'lul madi min haythu adadi hurufihi, al-fi'lul madi as-sudasi. Al-fi'lul madi as-sudasi, ito po yung fi'lul madi na binubuo naman ng 6 na letra. Halimbawa nito, istaghfara. Istaghfara. Hamzatul wasli, sin, ta, ghain, fa, ra. So 6 po siya. Ang tawag po sa kanya ay al-fi'lul madi as-sudasi. So alhamdulillah, ngayon alam na po natin ang mga uri ng al-fi'lu min haythu zamanihi, kung pagbabasihan ay kanyang panahon, kailan ito nangyari. At pangalawa, min haythu adadi hurufi fi'li al-madi. Kung ang pagbabasihan natin ay bilang ng letra sa fi'lul madi, ang kanya pong uri ay 4. Meron po tayong 4 na uri. Al-thulathi, binubuo ng 3 letra. Al-ruba'i, binubuo ng 4 na letra. Al-khumasi, binubuo ng 5 letra. As-sudasi, binubuo ng 6 na letra. So, mag-uumpisa po tayo sa al-thulathi. Naam. Sa al-thulathi po tayo, insyaAllah. So, lahat po ng pag-aaralan natin dito ay para po sa beginners, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya kung kayo po ay advance na po kayo sa sarf, ito po ay review lamang sa inyo. Naam. Ito po ay review lamang. At sa beginner naman, ito po ang mainam na pag-aralan ninyo, insyaAllah. Okay? Naam. At introduction nga pala, dagdagan natin ng introduction kaunti ang aklat na ito. Ang aklat na ito ay mayroon lang po siyang 116 pages. Ang pahina niya ay 116 lamang. At mayroon po siyang 7 durusin. Mayroon po siyang 7 lessons lamang. Naam. Mayroon po siyang 7 aralin lamang. Bawat aralin po nito ay iba't ibang pahina. May aralin po dito na 5 pahina lamang. Halimbawa, isang unang aralin, 5 or 6 na pahina. Ang pangalawang aralin, pwede pong 10 o 15. Pangatlong aralin, pwedeng 20 pahina. Okay? At lahat po ng pahina ay 116. At ang 116 ay nahati po yan sa 7 aralin. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, sisikapin po natin na maituro ang bawat aralin po every session natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung kakayanin po natin, kung kakayanin po ng oras. Kung hindi po, kung saan lang tayo aabot na pahina sa bawat lesson natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Naam. So dito po tayo mag-uumpisa. Sinabi po natin kanina na mag-uumpisa po tayo sa fi'il. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa fi'il. Sa fi'il. Fa'ain lam. At mag-umpisa po tayo sa al-fi'lul madi al-thulathi. Past tense, pang nakaraan na binubuo ng 3 letra. Sa pag-aral po natin sa sarf, ito po ang ating introduction. So, lahat po ng fi'lul madi na binubuo ng 3 letra lamang ay meron po siyang guide dito. Ito po yung guide natin. Okay? Or ito yung wazan. Tinatawag po na wazan or kanyang katimbang or katumbas. Naam. So, ito po yung kawaid natin. Ito po yung kawaid or rule po natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Hamza. يسمى الحرف الأول من الفعل الماضي الثلاثي فاء الفعل. ويسمى الحرف الثاني من الفعل الماضي الثلاثي عين الفعل. ويسمى الحرف الثالث من الفعل الماضي الثلاثي لام الفعل. Sa fi'lul madi al-thulathi daw, sa past tense or pangnakaraan na pinubuo ng 3 letra, kagaya po halimbawa ng jalasa. Jim, lam, sin. Ja-la-sa. Ang katapat po niya ay yung fi'il. Yung fi'il. Ang tawag daw po sa first letter, okay, meron po tayong 3 letra lamang. Okay, ulitin po natin, 3 letra lang po muna ang ating
pag-aaralan. Fi'lul madi na binubuo ng 3 letra. Ang 3 letra daw sa fi'lul madi ath-thulathi, ang kanyang unang letra, ang tawag daw sa kanya ay fa. Fa'ul fi'il. Siya daw yung fa ng verb. Siya yung fa sa action word. Kasi meron po tayong fa, ain, lam. Naam. Siya yung fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il po ang tawag sa kanya. Ang second letter naman, yung sa gitna, ang tawag po sa kanya ay ain. Ainul fi'il. At yung third letter po natin, pangatlong letra sa fi'lul madi thulathi, ang tawag po sa kanya ay lamul fi'il. Okay? Fa'ul fi'ili, ainul fi'il, lamul fi'il. So kung tatanungin po tayo, sa fi'il na jalasa, nasaan po dyan ang lamul fi'il? So titingnan po natin kung saan po saan po yung kanyang katumbas. Naam. So first letter, yan po ay fa'ul fi'il. Second letter, ainul fi'il. Third letter is lamul fi'il. So ang lamul fi'il po sa fi'il na jalasa, sa fi'ilul madi jalasa, is yung harf na sin. Naam. Kung tatanungin po tayo, nasaan po ang fa'ul fi'il? Ang fa'ul fi'ili ay ang letrang jim. At kung tatanungin tayo, nasaan dyan ang ainul fi'il? Ang ainul fi'il is yung letrang lam. Naam. Fa'ul fi'ili, ainul fi'il, lamul fi'il. So halimbawa kung sa akala, ang ating fa'ul fi'il is yung hamza. Hamzatul qat'i. Ito po ang ating fa'ul fi'il. Ainul fi'il is yung kaf, lamul fi'il is yung lam. Okay, pareho po silang lam. Naam. At yan po ang introduction natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dito po tayo magbabase sa pag-aaral natin, inshallah. At sinabi po dito, wal hurufu thalathatu ja'at min kalimati fa'ala. Yung 3 letra daw na nagmula sa fi'l madi ath-thulathi, nagmula po siya sa fa'ala. Sa letrang fa, ain at lam. Allati tuqabilu al-fi'l al-madi ath-thulathi. Okay, sila po yung katapat. Okay, katapat, muqabil ng fi'lul madi ath-thulathi. Kapag past tense na binubuo lamang ng 3 letra. At naway malinaw po ang unang pagpapaliwanag natin. Naam. So ngayon, dito po tayo sa tinatawag na auzan. Auzan, kagaya po ng ginawa natin kanina. Yung ano ang wazan ng jalasa, ang kanyang wazan ay fa'ala. Kapag sinabi pong wazan, yan po ang kanyang katimbang o katumbas. Paano po natin malalaman ang wazan? Halimbawa, dito po tayo mag-uumpisa sa fa'ain lam. Kung halimbawa, ang fi'il natin ay jalasa. Kung ano po ang mga harakat na nilagay natin sa bawat letra, ano ang nilagay natin na harakat sa fa'ul fi'il? Fatha. Fatha din po ang ilagay natin dito. Dito ay fatha, sa lam, fatha din. Sa sin, fatha, fatha din dito. So kung may magtatanong sa atin, ano ang wazan ng jalasa? Ang kanyang wazan ay fa'ala. Wazan niya ay fa'ala. So kung halimbawa, ang fi'il na gagamitin natin ay shariba. So nasa ang ating fa'ul fi'il? Ang shin. Ano ang kanyang haraka? O tinatawag na baris? Palatandaan? Ano ang kanyang haraka dito? Fatha. So fatha din dito sa fa'ul fi'il. Ang ainul fi'il natin ay kasra. Palitan po natin yan ng kasra. At ang lamul fi'il ay fatha, fatha din. Naam. So kung tatanungin tayo, ano ang wazan? Wazan, yan po ang singular form, pang-isahan ng auzan. Auzan is plural form, jama', plural. Naam. Kapag tatanungin tayo, ano ang wazan ng shariba? Ang kanyang wazan ay fa'ila. Okay, ibabase lang po natin sa 3 letra, fa, ain, lam. At kung ano ang kanyang harakat ay gagayahin lang po natin dito sa fa, ain at lam. At yun po ang kanyang wazan. Naam. للأفعال الماضية الثلاثية 3 أوزان بحسب حركة عين الفعل وهي
ang fi'lul madi daw ath-thulathi, ang fi'lul madi ath-thulathi, past tense na binubuo ng tatlong letra, ay mayroon lamang po siyang thalathatu awzanin. Ibig sabihin, tatlo lang po ang kanyang timbang or tatlo lamang po ang kanyang uri. Naam. Tatlong uri lamang po ang fi'lul madi ath-thulathi. Ibig sabihin, hindi po lalabas dito ang mga harakat ng fi'lul madi. So isa dito, sa isa dito papasok ang anumang fi'lul madi ath-thulathi na binubuo ng tatlong letra. Bihasabi harakati 'ain al-fi'li, bihasabi harakati 'ain al-fi'l. Kung ang pagbabasehan po natin ay 'ainul fi'l, sapagkat ang fi'lul madi na binubuo ng tatlong letra, fa, ain, lam, ang kanya pong fa ay palagi po siyang fatha. At ang lam ay palagi din po siyang fatha. Dito lang po nagbabago sa ain, ainul fi'l. Sa ainul fi'l lang po nagbabago. Naam. So ano po ang tatlong iyon? Number 1, fa'ala. Kagaya po ng kharaja at dakhala. Ang kanya pong ain ay fatha. Ang unang klase ng fi'lul madi ay fatha po ang kanyang ain. Fa'ala. Take note, palagi pong fatha ang fa at lam. Sa ain lang po maiiba ang kanyang harakas sa fi'lul madi ath-thulathi. So ang una po natin ay, ang unang uri po ng fi'lul madi ath-thulathi, lahat po ng kanyang letra ay fatha lahat. Fa'ala. Kagaya po ng kharaja, dakhala. Kharaja, dakhala. Maftuhul ain. Una ay fatha po ang kanyang ain. Pangalawa, fa'ila. Mithlu sami'a, fahima. Maksurul ain. Ang pangalawang uri ng fi'lul madi ath-thulathi, ang kanyang ain po ay kasra. Okay? Ang fa at lam, fatha din po palagi. Okay? Ang pangalawang uri ay fa'ila. Fa'ila. Kagaya ng sami'a, fahima. Maksurul ain. Kagaya din po ng shariba. Naam. Kasra ang kanyang ain. Pangatlo, fa'ula. Mithal, kagaya po ng qaruba at azuma, madmumul ain. So ang pangatlong uri ng fi'lul madi ath-thulathi, ang kanyang ain, ang kanyang ainul fi'l ay dhamma. Okay? So ito po ang pangatlo, fa'ula. So tatlo lang po ang ating fi'lul madi ath-thulathi. It's either fa'ala, fa'ila, or fa'ula. So para hindi po tayo malito, doon lang po sa ain nagbabago. Yung fa at lam palagi po siyang fatha. Fa, la. Yung ain lang po ang nagbabago. Minsan fatha, minsan kasra, minsan dhamma. Okay? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Naam. Wala pong fi. Wala pong fi'ala. Ganon. So dito lang po tayo magbabase inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, tapos na po tayo dito. Inshallah, mabilis lang po ang, or madali lang po inshallah, ang aralin po natin sa sarf. Madali lang po ang pag-intindi sa kanya, inshallah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, dito po tayo sa tadribat. Naam. Tadribat, mashallah, diretso po agad tayo sa pagsasanay. Exercises agad tayo. Okay? At-tadribul awwal, unang pagsasanay, akmil kama fi namudaj. Kumplituhin lang po natin kagaya ng nakalagay dito na halimbawa. Al-jumla, meron po tayong jumla, sentence. Ito po yung fi'il natin. Ang matlub, ang hinahanap lang po dito ay harakatu ainil fi'li. Ano daw po ang haraka or baris ng kanyang ain. Naam. Ito ba ay fatha, kasra, dhamma? Naam. An-namudaj, ito po yung halimbawa. Dakhala Ibrahimul masjidah. Nasaan po ang fi'lul madi natin? Ath-thulathi. Itong dakhala. Naam. Ano po ang kanyang ainul fi'il? Ano po ang harakat ng kanyang ainul fi'il? Ang haraka is, ang ainul fi'il dito ay kha. Al-kha. At yan po ay fatha. Naam. So dito, al-fatha. Naam. So dito, wala pong nilagay na mga harakat, pero lalagyan po natin inshallah para maging madali sa inyo sapagkat
baka bago po ang mga salitang ito sa inyo, lalagyan po natin. Ito po ay dhamma, fatha, kasra, fatha, kasra, dhamma. Naam. So bibigkasin ko po ang bawat pangungusap at sagutan po natin insyaallah. Una, qaruba yawmul 'Eid. Qaruba yawmul 'Eid. Nasaan po ang fi'il natin dito, ang al-fi'lul madhi thulathi, ang past tense na binubuo ng 3 letra? Yun po ang qaruba. So ang fi'il po natin dito ay qaruba. Ano ang kanyang ainul fi'il? Ma harakatu aini fi'lihi? Ano ang haraka ng kanyang ainul fi'il? Ang kanyang ainul fi'il ay ra. Ano ang kanyang haraka? Dhamma. Naam. Kung tatanungin tayo, aina ma huwa al-harfu alladhi waqa'a fi ainil fi'il? Ano ang letra na nakalagay dito sa ainul fi'il? Ang letra ay ra. Pero kung ang itatanong po sa atin ay harakatu ainil fi'il, ang haraka ng kanyang ainul fi'il, yung haraka po na nakalagay sa kanya. Yan ba ay fatha, kasra, or dhamma? So dito, ang nakalagay po ay dhamma. So ang sagot po dito ay ad-dhamma. Naam. Ad-dhamma. Pangalawa, fataha Husaynun babal bayti. So ang ating al-fi'l al-madhi thulathi ay fataha. Harakatu ain al-fi'il, shabab. Harakatu ain al-fi'il. Ano ang haraka ng kanyang ainul fi'il? Ang haraka is al-fatha. Masyaallah. Al-fatha. Pangatlo, syabi'a mahmudun. Syabi'a mahmudun. Ano ang fi'il dito? Ang fi'lul madhi thulathi ay syabi'a. Syabi'a. Harakatu ain al-fi'il. Harakatu ain al-fi'il. Automatic tingnan agad natin ang nasa gitna. Ang nasa gitna ay ba. Ang kanyang haraka ay al-kasra. Naam. So hindi na po ako maglalagay dito ng mga harakat sapagkat mafhum, naintindihan na po ang mga salitang ito, insyaallah. Pang-apat, jalasa amirun. Ang ating fi'lul madhi, jalasa, at harakatu ain al-fi'il. Ang ainul fi'il natin ay lam, ang kanyang haraka ay al-fatha. Panglima, syariba Khalidun dawa'ahu. Syariba Khalidun dawa'ahu. Ang fi'il natin ay syariba. Harakatu ain al-fi'li al-kasra. At pang-anim, azuma thawabu salati fil masjidi. Azuma thawabu salati fil masjidi. Ang ating fi'lul madhi thulathi ay azuma. عظمة. حركة عين الفعل الضمة. نعم الضمة. At alhamdulillah, natapos natin ang 6 at may karugtong pa po, haruma. Naam. At may last, naam. So dito sa dulo, ang haraka po dito ay dhamma. Naam. So ang jumla natin ay haruma 'ala al-muslimi tarku as-salati. Ang fi'l al-madi natin ay al-fi'l al-madi thulathi haruma, harakatu 'ain al-fi'l ad-dhamma, sapagkat yung ra ang ating ay 'ainul fi'li. Naam. At alhamdulillah, natapos natin ang unang pagsasanay. First exercise natin. So dito po sa pag-aaral po natin sa as-sarf, more on tadribat po ito. Meron lang po yung bibigay sa atin na bawat topiko, aralin, mawdu', at napapaloob po dyan ay qawaid, ano ang kanyang rules, ano ang kanyang basihan,
at pagkatapos ay puno na po yan ng tadribat. Halos pagsasanay po ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ay mapapractice po tayo dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. At pwede po natin itong i-apply sa ating jumla kapag tayo na po ay nagkaroon ng conversation. Naam. At tadribu thani, okay, pangalawang exercise, ito ay pasok po ito sa ta'bir. Naam, pasok po siya sa ta'bir sapagkat dito po ay malaman po kung paano tayo magbuo ng pangungusap. Pero mayroon na pong fakra dito, may paragraph na po. Ilalagay na lamang po ang mga fi'il or verb action word na nandito. So ang tadribu thani, pangalawang pagsasanay, ang instruction po ay imla il faragatil atiyata bil af'ali. Fill in the blanks. Fill in the blanks, punan ang mga blanko gamit ang mga sumusunod na action word or verb. So meron po tayong dhahaba, kharaja, rakiba, hamala, arafa. So kung tayo po ay beginner, kung hindi po natin alam ang mga kahulugan nito, ay mahirapan po tayo sa pagsagot. Naam. So meron po tayong dhahaba. Okay. Meron po tayong dhahaba, kharaja. Okay, kharaja. Pangatlo ay rakiba. Rakiba. Pang-apat, hamala. Hamala. Panglima, arafa. Arafa. Okay, sinulat po natin sapagkat itataas po natin ang screen. Hindi na po natin makita yung mga choices. Naam. Okay. So dito, meron po tayong 1, 2, 3, 4. Naam. So meron po tayo ditong 5 pagpipilian. At meron po tayong 5 din na blanks. 1, 2, 3, 4, 5. Meron din po tayong bakante dito, mga linya, na 5 din po. Una, number 1, number 2, pangatlo, pang-4, at ang pang-5 po niyan ay nasa dulo. Naam. Ito po yung pang-5. Ito po ang pang-5. So ngayon, sapagkat hindi natin makikita lahat sa screen, ang 4 lang po muna ang ating sasagutan. Naam. Ila minal manzili. Hanggang sa minal manzili. Okay? So bibigkasin ko po ito at bibigyan ko ng kahulugan at pumili po kayo dito. So ang isa ay may iwan para yon, automatic na yon ang kasagutan sa dulo, inshallah. Okay, ang unang nating sasagutan ay itong 4 muna. Arada Khalidun. Okay, basahin po muna natin. Arada Khalidun an yusafira min Makkah al-Mukarramati. Arada Khalidun an yusafira min Makkah al-Mukarramati ila al-Madinati al-Munawwarati wa farag anna ar-rihlata tabda'u ba'da sa'atin wahidatin fa farag ila al-manzili liyuhdira haqibatahu wa ba'da waqtin qalilin farag Khalidun haqibatahu wa farag minal manzili. So ito mamaya na yan inshallah. Wa indama wasala ila makan al-hafila, mamaya na yan. Naam. Arada Khalidun an yusafira min Makkah. Si Khalid daw ay gusto daw niyang biyahe, mag-travel papunta sa mula sa Makkah. Naam. Arada Khalidun an yusafira min Makkah al-Mukarrama ila al-Madinati al-Munawwara. Gusto daw ni Khalid na mag-travel, bumiyahe mula sa Makkah, mula po siya sa Makkah papuntang Madina. Okay, papuntang Madina. Siya po ay mula sa Makkah at gusto niya mag-travel papunta sa Al-Madinatul Munawwara. At blanco. Anna rihlata tabda'u ba'da sa'atin wahida. At blanco na ang paglalakbay, ang rihla ay magsisimula
pagkatapos ng isang oras. Pagkatapos ng isang oras. Fa, at blanco, papunta sa kanya, sa bahay, papunta sa bahay, upang liyahdura haqibatahu, upang kunin or upang dalhin ang kanyang bag, haqiba. Wa ba'da waqtin qalilin, at makalipas ang ilang sandali, blanco, Khalidun haqibatahu, wa si Khalid at kanyang bag, at blanco mula sa bahay. Naam. So ang dhahaba, kahulugan ng dhahaba ay pumunta. Kharaja, lumabas. Rakiba, sumakay. Hamala, binitbit. Arafa, nalaman. Dhahaba, umalis. Kharaja, lumabas. Rakiba, sumakay. Hamala, binitbit. At arafa ay nalaman. Naam. So, gusto ni Khalid bumiyahe mula sa Makkah papuntang Madina, at blanco na ang paglalakbay ay magsisimula pagkatapos ng isang oras, at blanco papunta sa kanyang bahay para dalhin ang kanyang bag. At sa ilang sandali, blanco, si Khalid ang kanyang bag, at blanco mula sa bahay. Parang naging inchik tayo dito. Parang naging Chinese tayo. Naam. So ganon, sapagkat meron tayong mga blank. Naam. So bibigyan ko po kayo ng 2 minutes inshallah. 2 minutes para sagutan ang nakalagay dito, kung ano ang babagay sa blanco. At babalikan ko po kayo inshallah subhanahu wa ta'ala para sa pagsagot. Naam. Okay, 2 minutes. So lahat po ng kinakailangan dito ay al-fi'lul madi thulathi lamang. Fi'lul madi na binubuo lamang ng 3 letra. So dito lang kayo pipili. Dhahaba, kharaja, rakiba, hamala, arafa. Dhahaba ay umalis, kharaja, lumabas, rakiba, sumakay, hamala, binitbit, arafa ay nalaman, napag-alaman. Okay, may 1 minute and 30 seconds. One minute and 10 seconds. Naam. 1 minute. Okay, madali lang po inshallah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang kabuuan ay alam na po natin ang kahulugan. Kailangan na lang ilagay ang mga fi'il, verb, or action word na kung saan siya bagay na blanco. Kung saan siya nababagay na blanco. Naam, 30 seconds, shabab. Okay, 30 seconds. 20 seconds. Naam, 10 seconds. 9, 8, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. نعم. إذن انتهينا. Okay. Arada Khalidun. Okay, i-check niyo po ang inyong mga kasagutan. Arada Khalidun an yusafira min Makkah al-Mukarramati ila al-Madinati al-Munawwarati. Wa arafa. Ito po yung unang kasagutan. Arafa. Wa arafa
أن الرحلة تبدأ بعد ساعة واحدة فذهب إلى المنزل ليحضر حقيبته وبعد وقت قليل خرج خالد لا عفوا ملك ديبو خرج وبعد وقت قليل حمل خالد حقيبته وخرج نعم وخرج من المنزل. Okay, yan po ang kasagutan. Number 1 po ay arafa, number 2 ay dhahaba, number 3 ay hamala, number 4 ay kharaja. So ang rakiba, automatic na po yan number 5. Okay, so ang kanya pong kahulugan, arada Khalidun an yusafira min Makkah al-Mukarramati ila al-Madinati al-Munawwarati وعرف أن الرحلة تبدأ بعد ساعة واحدة فذهب إلى المنزل ليحضر حقيبته وبعد وقت قليل حمل خالد حقيبته وخرج من المنزل. Gusto ni Khalid na mag-travel mula sa Makkah papuntang Madina at napag-alaman niya na ang biyahe ay mag-uumpisa pagkatapos ng 1 oras. At pumunta siya sa kanyang bahay para kunin o dalhin ang kanyang bag. At sa ilang sandali ay binitbit ni Khalid ang kanyang bag at lumabas siya sa kanyang bahay. Wa indama wasala ila makan al-hafila, at nang dumating na si Khalid sa lugar na kung saan doon naghihintay ang hafila, yung bus na sasakyan, so rakiba po ang last natin. Wa indama wasala ila makan al-hafila, sa oras po na dumating na si Khalid sa lugar na kung saan doon naghihintay ang bus na sasakyan nila, syahadaha qad bada'at tasiru, nakita ni Khalid na yung bus ay nag-uumpisa ng umalis. Doon na po ang rakiba. Naam. Farakiba. At sumakay agad si Khalid bisur'atin. Nagmadali siyang sumakay. Okay? Nung pagdating niya doon sa lugar na kung saan naghihintay ang bus, nakita niya na nag-uumpisa ng umalis at siya ay sumakay agad. Waqala, alhamdulillahi laqad wasaltu fil waqtil munasib. Sabi niya, alhamdulillah, kanyang pinuri ang Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabing, wasaltu fil waqtil munasib. Dumating ako sa tamang oras. Wasaltu fil waqtil munasib. Naam. Alhamdulillah. At naway perfect ang inyong mga kasagutan sa pangalawang pagsasanay. Pangatlo, التدريب الثالث استعمل الأفعال الآتية في جمل من عندك. Gamitin daw po ang mga action word, fi'il, verb na sumusunod sa pangungusap na mula sa iyo. So qaruba, fahima, fataha, dakhala, kathura, khataba. So kayo na po ang gumawa ng inyong kanya-kanyang jumla. Halimbawa, qaruba, kagaya po dun sa taas, qaruba salatul Eid. So pwede tayo magsabi ng qaruba waqtud darsi, qaruba waqtud dirasa. Okay, malapit na ang oras ng pasok. Fahima Muhammadun darsahu, naintindihan ni Muhammad ang kanyang aralin. Fataha Khalidun babal baiti, binuksan ni Khalid ang pintuan ng bahay. Dakhala al-imamu fil masjidi, pumasok yung imam sa loob ng masjid. Kathura adadut tullabi
fi hadha al-yawm. Okay, pwede natin sabihin na dumami ang bilang ng estudyante sa araw na ito. Halimbawa, araw ng enrollment. Okay, dumami ang bilang ng estudyante. Khataba. So, khataba al-khatibu ala al-minbar. Naam. O, pwede natin sabihin, khataba al-khatibu yawmal jumu'ah. Nakhutba ang khatib, yung nagsisermon sa araw ng Jumu'ah. Naam. At pero kayo na po ang gumawa ng sarili ng jumla inshallah subhanahu wa ta'ala. Guide lang po 'yon. At dito po tayo sa at-tadrib ar-rabi'. At-tadrib ar-rabi'. Naam. So dito po tayo. At-tadrib ar-rabi', pang-apat na pagsasanay o pang-apat na exercise. At-tadrib ar-rabi'u اذكر وصف الحرف في الأفعال الآتية كما في النموذج. Banggitin daw wasf al-harf, ibig sabihin yung kalagayan ng harf. Siya ba ay fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Okay, dito po sa mga susunod na mga fi'il. Kagaya po ng halimbawa na nakalagay dito. Mayroon po tayong box dito. At meron po siyang tatlong column na tipo sa tatlo. Meron po tayong al-fi'il, meron po tayong harf at wasful harf. Halimbawa, an-namudhaj, mithal, kataba. Yung fi'il na kataba, ang harf na pinapahanap dito is yung ba. So ano po yung ba dito? Siya ba ay fa'ul fi'il, ainul fi'il or lamul fi'il? So ba, siya ay nakalagay sa dulo, siya po ay lamul fi'il. Ang kanyang wasf ay lamul fi'ili. Naam. So, sasagutan po natin ang susunod. Okay, meron po tayong 6 dito. Naam. Meron po tayong 6 na numero. Jalasa, ang pinapahanap po is ang wasaf ng jim. Okay, ang harf po ay jim. Ano po ang jim dito? Fa'ul fi'li, ainul fi'il or lamul fi'il. So, ang jim ay nakalagay sa simula. Siya po ay fa'ul fi'li. Fa'ul fi'il. Naam. Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Naam. Pangalawa, tahay namin rakm al-awwal. Rakm al-thani, marida. Yung ra. Saan po siya nakalagay? Ra is ainul fi'il. Okay. Ainul fi'li. Naam. Ainul fi'li. Pangatlo, rafa'a. Rafa'a, yung kanyang ain. Saan po siya nakalagay? Ang ain ay, yan po ay lamul fi'il. Naam, sa dulo po. Lamul fi'il. Sapagkat ang ra, fa'ul fi'il, ang fa, ainul fi'il, ang ain ay lamul fi'il. At ain po ang pinapahanap dito. Siya po ay lamul fi'li. Naam, lamul fi'li. Pangapat, qaruba. Ang pinapahanap ay ra. Ang ra ay ainul fi'il. Ainul fi'li. Naam, ganyan lang po kadali inshallah subhanahu wa ta'ala ang pag-aral po natin sa sarf. Panglima, fariha. Fariha, yung ha. Saan po siya nakalagay? Ang ha ay nasa dulo, kaya siya ay lamul fi'li. At panghuli, qara'a. Pinapanap is yung qaf. Siya po ay nakalagay sa simula, kaya siya ay fa'ul fi'li. Naam. Jalasa, yung jim ay fa'ul fi'li. Marida, yung ra niya ay ainul fi'li. Rafa'a, yung kanyang ain ay lamul fi'li. Qaruba, ang kanyang ra ay ainul fi'li. Fariha, ang kanyang ha ay lamul fi'li. At qara'a, ang qaf niya ay fa'ul fi'li. Alhamdulillah. At natapos po natin ang pagsasanay na ito. Okay? So more on tadribat po siya, kagaya po ng sinabi natin. Siya po ay more on tadribat. Ibig sabihin halos pagsasanay po ang nakalagay dito. So dito tayo sa
التدريب الخامس. نعم. التدريب الخامس. Okay. التدريب الخامس panglimang pagsasanay. املأ الفراغات الآتية بالفعل الماضي الثلاثي المناسب واضبطه بالشكل. Fill in the blanks, punan ang mga blanco gamit ang mga fi'lul madi thulathi, ang gamit ang past tense na pangnakaraan na binubuo lamang ng 3 letra na babagay dito sa mga pangungusap. So meron po tayong jumla or mga pangungusap dito at lagyan lang po natin kung ano ang bagay sa kanya. So kung mayroon po tayong mga alam na mga fi'il ay pwede po natin ditong gamitin. Naam. Uthmanul masjida. Okay, Uthmanul masjida. Si Uthman ang masjid. Khawlatu at-ta'ama, si Khawla at ang ta'am, pagkain. Si Abdul Khaliq mula sa kanyang bahay. Si Mahmud, kahwa, kape. Thawabu salatil jama'ati, ang gantimpala ng pagsasala kasama ang jama'a. Al-bay'u, pagbibenta sa oras ng sala ng Jumu'ah, oras ng salatul Jumu'ah. Si Salihun, si Salih, sasakyan. Al-musafir, ang traveler sa tamang oras, fil waqtil munasibi. Naam. وعثمان المسجد خولة الطعام عبد الخالق من المنزل محمود قهوة ثواب صلاة الجماعة البيع في وقت صلاة الجمعة صالح سيارة المسافر في الوقت المناسب. So dito kinakailangan na mayroon tayong alam na al-fi'l na binubuo ng 3 letra lamang, nababagay po siya sa mga pangungusap na nakalagay dito. So dito, Uthmanul masjida. Uthmanul masjida. Kung Uthmanu fil masjidi, pwede nating ilagay dito na dakhala. Dakhala Uthmanu fil masjidi. Pero Uthmanul masjida, ang masjid po dito ay maf'ulun bihi sapagkat meron po siyang fatha. So ang ilalagay natin ay al-fi'lul muta'addi. Pwede nating sabihin na halimbawa si Uthman ay naghahanap ng masjid at nakita niya, naghahanap siya ng masjid para magsala at sa puntong ito ay nakakita siya ng masjid. So pwede natin sabihin wajada Uthmanul masjida. So nakita ni Uthman ang masjid. Okay. Khawlatut ta'ama, pwede natin sabihin, at ang ilalagay dito ay fi'lul madi lang. Naam. Hindi tayo maglalagay ng fi'lul mudari, yung present tense. So past tense lahat. Khawlatu ta'ama, pwede natin sabihin nagluto si Khawla, sapagkat yung Khawla dito ay pangalan ng babae, si Khawla. Pwede natin sabihin nagluto si Khawla ng pagkain. So yung nagluto ay tabakha, at kapag babae, ang doer natin, lalagyan natin ng ta'u ta'nith as-sakina. So magiging tabakhat. Khat. Ang asal po nito, ang tabaka ay 3 letters lang po siya. Fi'lul madi na binubuo ng 3 letra. Ito po ang kanyang origin. Tabakha. At nagdagdag lamang po tayo ng ta'u ta'nith as-sakina sapagkat ang fa'il po natin dito, ang doer ay babae. So kapag babae ang doer, kailangan po tayo maglagay ng ta'u ta'nith as-sakina. At ang ta'u ta'nith as-sakina hindi po siya kasama ng fi'il. Siya ay palatandaan lamang. Alamatun lit-ta'nith. Palatandaan lamang siya na ang doer natin ay babae. Kaya ito ay binubuo lang ng 3 letra. Hindi po kasali yung ta, sapagkat yung ta ay palatandaan lamang ng pangbabae. Okay? So tabakha ang kanyang origin. Naam. Pangatlo, Abdul Khaliq min al-manzili. Si Abdul Khaliq ay mula sa kanyang bahay. So pwede nating sabihin kharaja. Lumabas si Abdul Khaliq mula sa kanyang tahanan. Pang-apat,
Mahmudun qahwatan. Si Mahmud, qahwa, kape. So, uminom si Mahmud ng kape. Shariba. Shariba Mahmudun qahwatan. Naam, uminom si Mahmud ng kape. Thawabu salatil jama'a azuma. Azuma. Ibig sabihin ay pinarami, pinalaki. Okay? Ang gantimpala ng pagsasala kasama ang jama'a. Okay? Ibig sabihin ay malaki ang gantimpala sa pagsasala kasama ang jama'a. Kasama ang marami. Naam. Al-bay'u fi waqti salatil jumu'ah. Ang bagay po dito ay haruma. Haruma. Ipinagbabawal ang pagbebenta sa oras ng salatul jumu'ah. Kaya kapag salatul jumu'ah, darating na yung sala, before magsala, sarado na yung mga tindahan. Dito sa Saudi, 4 hours, minsan alas 8, alas 9, sarado na lahat ng mga tindahan. Okay? Sapagkat iyon ay pagpapakita nila ng importansya sa salatul jumu'ah. Naam. Yun din dapat ang gawin natin. Naam. Sa ibang mga lugar. Okay? Hindi lang dito sa Saudi. Pang-7, salihun sayaratan. Salihun sayaratan. Si Salih ng sasakyan. Kung sasabihin natin bumili si Salih ng sasakyan, ishtara. So ishtara. Papasok siya sa khumasi. So maghanap lang tayo ng thulathi. Okay. Ba'a. Ba'a salihun sayaratan. Nagbenta si Salih ng sasakyan. Binenta ni Salih ang sasakyan. Naam. Pang-8, al-musafiru fil waqtil munasibi. Ja'a al-musafiru fil waqtil munasibi. Dumating ang traveler sa tamang oras. Naam. Dumating ang traveler sa tamang oras. So alhamdulillah, ito po ang mga nakikita ko na fi'lul madi at-thulathi na nababagay po sa mga pangungusap na ito. Pwede po kayong gumamit ng ibang mga fi'lul madi at-thulathi. Importante ay babagay po siya dito. So dito pwede ra'a Uthmanul masjidah. Naam. Pwede dito akalat khawlatut ta'ama. Kumain si khawla ng pagkain. Pwede rin tabakhat, nagluto si khawla ng pagkain. Okay. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aaral po natin dito sa sarf ngayon ay magbibigay ng bawat aralin at i-apply po natin agad. Okay? So kanina, nalaman natin na ang fi'lul madi at-thulathi, siya yung binubuo ng 3 letra. Ang kanyang pinakaunang harf, ang tawag sa kanya ay fa'ul fi'il. Ang pangalawa, sa gitna, ainul fi'il. Sa dulo ay lamul fi'il. So dito, ina-apply lang po natin, insyaAllah. At marami pang karugtong niyan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At-tadribus sadis. Naam. At-tadribus sadis, ito po insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sa tadribus sadis, hati ma ya'ti fi jumalin min 'indik. Fi'lan madiyan thulathiyan. Magbigay daw po tayo ng pangungusap mula sa atin na una, fi'lan madiyan thulathiyan maksura al-'ain. Fi'lul madi na binubuo ng 3 letra, maksura al-'ain. Kasra po ang kanyang 'ain. Pangalawa, fi'lan madiyan thulathiyan maftuha al-'ain, fatha ang kanyang 'ain. Fi'lan madiyan thulathiyan madmuma al-'ain, dhamma ang kanyang 'ain. At ilagay sa jumla. So halimbawa, maksura al-'ain, pwede nating okay, yung binigay natin na halimbawa kanina para hindi na tayo mapalayo. Shariba, maksura al-'ain. Pangalawa, maftuha al-'ain, qara'a. Okay, wag na tayo magbigay ng mga mahihirap na fi'il. Pangatlo, fi'lan madiyan thulathiyan madmum al-'ain, dhamma ang kanyang 'ain. Okay? Qaruba.
qaruba. So kung ilalagay natin sa sentence, shariba Zaidun il-ma'a. Naam. Uminom si Zaid ng tubig. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Okay? Nagbasa si Muhammad ng Quran. Pangatlo, qaruba halimbawa, qaruba yawmul 'Eid. Naam. Qaruba yawmul 'Eid. Malapit na ang araw ng Eid. Eid, it's either Eid al-Adha or Eid al-Fitr. So kung gusto nating sabihin na Eid al-Fitr, alisin lang natin ang alif wa lam. Qaruba yawmu, alisin natin ang alif wa lam. Qaruba yawmu Eid al-Fitr. Kung Eid al-Fitr ang ating pinupunto. At kung Eid al-Adha, qaruba yawmu Eid al-Adha. Eid al-Adha. Naam. Kahit saan po dyan ay pwede po nating isagot inshallah. Okay? So kung gustong mag-copy, kopyahin nyo po. Pwede nyo ring i-screenshot na lang inshallah subhanahu wa ta'ala. Screenshot nyo na lang at mamaya nyo isulat. Okay? So yan po ang mga halimbawa natin. Shariba Zaidun il-ma'a, qara'a Muhammadun il-Qur'ana, qaruba yawmu Eid al-Fitr o yawmu Eid al-Adha. So dito, maksura al-ain. Kasra ang kanyang ain. Maksura al-ain. Pangalawa, maftuhul ain. Fatha ang kanyang ain, ainul fi'il. Pangatlo, madmumul ain. Dhamma ang kanyang ainul fi'il. Okay? Masya Allah. Ad-darsu tsani. Ang kasunod nito ay darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ang ad-darsu tsani sa next na po natin, next lesson inshallah subhanahu wa ta'ala. So sa araw na ito, ad-darsul awwal lang po ang kukunin natin. Ad-darsu tsani, ano po ang ating topiko sa ad-darsu tsani? Okay, ang topiko po natin dito ay Naam, Masya Allah. Okay. Next topic natin. Naam. Challenging insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ang next topic natin ay al-fi'lul madi. Fi'lul madi. Dito pa din tayo sa al-fi'lul madi thulathi. Fi'lul madi, past tense, na binubuo ng 3 letra. Okay, binubuo ito ng 3 letra. Naam. Binubuo siya ng 3 letra. Ma'a dhama'iril fa'il. Yung fi'lul madi na binubuo ng 3 letra, nadurugtungan na po natin siya ng doer. Naam. Durugtungan na po natin siya ng doer at yung doer niya is dhama'ir. Ibig sabihin ng dhama'ir is personal pronoun or panghalip na panao. Sapagkat meron tayong 2 fa'il, meron tayong tinatawag na ismun zahir at dhamir. Ismun zahir, okay, zahir, ito po yung isang uri ng fa'il. Zahirun, pangalawa ay dhamir or mudmar. Naam. Dhamir na lang ilagay natin dito. Naam. Ang zahir is yung may particular na pangalan, specific na pangalan. Halimbawa, Muhammadun, Zaidun. Halimbawa, umupo si Muhammad. Sasabihin natin, Jalasa Muhammadun. Umupo si Muhammad. So, umupo, ito po yung verb natin. Fi'il, action word. Muhammadun, siya po yung fa'il. Fa'il, ang fa'il po is doer. Siya po yung gumagawa ng kilos. Siya po yung gumagawa ng fi'il. At dito po, siya po ay ism zahir. Siya po ay zahir. Sapagkat
may specific po, particular na tinutukoy natin. Pangalawa, pwede po ang ating fa'il ay dhamir. Dhamir ay personal pronoun or panghalip na panao. Siya ay pumapalit lamang sa or humahalili lamang sa isim dhahir. So ang dhamir, meron po tayong dhamir na para sa first person, second person at third person. Halimbawa, sa first person is ana. Ibig sabihin ng ana ay ako. Ngayon, paano po natin idudugtong yung ana sa jalasa? Paano po natin sasabihin na umupo ako? Naam, paano po natin yan sasabihin? Yan po ang topiko natin sa susunod inshallah subhanahu wa ta'ala. Paano po natin sasabihin na umupo ako, umupo kaming dalawa, umupo ka. Umupo ka, ikaw na isang lalaki, ikaw na isang babae, umupo kayong dalawa, umupo kayong mga kalakihan, umupo kayong mga kababaihan, umupo siya na isang lalaki, umupo siya na isang babae, umupo silang dalawa, umupo silang mga kalakihan, umupo silang mga kababaihan. Yan po ang topiko natin sa susunod inshallah subhanahu wa ta'ala. At naway may natutunan po tayo sa araw na ito sa first lesson po natin, unang aralin sa subject na sarf. At inshallah subhanahu wa ta'ala, magkikita-kita po tayo sa susunod natin na aralin para sa lesson 2 sa subject na sarf. So pwede po kayong mag-invite inshallah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kakilala na gustong mag-aral po sa subject na sarf para mas madami po tayo ang matuto, mas madami ang makakuha ng gantimpala sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman inshallah subhanahu wa ta'ala. At dito na lamang po, syukran, barakallahu fikum jami'an, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين